May napulot na jar ang batang lalaki. Binuksan niya ito. May jelly sa loob. Umiilaw ito. Madulas din ito. Pero nang tininggan ng bata, parang may nakatago sa loob. Naging curious siya. Pero sinabi sa sarili, mas malaki ang benta kapag mas kakaiba. Kaya binalot niya ito at saka umuwi. Dinala niya sa isang lab. Sa huli ibinenta niya ng 9.9 sa doktor. May pangkain na siya. Natuwa naman ang doktor at pinagmasdan ang jelly. Hinawakan niya ito. Para bang balat ito. Nag-bounce pa. Parang may ibang pakiramdam. Kaya tinawag niya ang bata. Tinanong kung saan niya ito nakuha. Pero paglabas ng doktor, gumalaw ang jelly. May lumabas na maliit na kamay. Saka sinira ang jelly. Sa oras na ito, kakauwi ng anak ng doktor na si Kuihua. Nagulat siya sa nakita. Agad namang dumating ang ama. Pero kahit na ilang taon na siyang doktor, hindi niya alam kung anong hayop ito. Para sa kaligtasan, kinulong niya ito muna. Pero kinabukasan, may natuklasan ang doktor. Kung kahapon ay singlaki lang ng palad, ngayon lumaki pa ng 10 beses. Hindi pa nga nakakain. Sa oras na ito, may mga pulis na dumating sa bayan. At ang kanilang pakay ay hanapin ang berdeng halimaw. Yun pala ilang araw nakaraan. May isang spacecraft na pabalik mula sa Venus, pero ito ay naaksidente. Bumagsak ito sa dagat, at ang dala nilang alien ay inanad ng dagat para mahanap ang alien. Nag-offer ang militar ng gantimpala. Nang marinig ng bata na may pera agad lumapit. Sinabing nakita niya ang kanilang hinahanap. Binigay niya ang jar na nakita niya. Sinabi niya rin na binenta niya ito sa doktor. Nang malaman ang lokasyon, agad tumungo ang militar sa doktor. Pero nakita ng doktor ang halaga ng alien na ito. Kaya nagpa siya siyang ibenta ito. Pero di ganon kadali. Nasa biyahe. Nang maputol ang lubid, aayusin sana ni Kuihua. Pero sa oras na ito, isang malaking kamay ang lumabas. At hinayla si Kuihua. Dinakip siya nito. Sumigaw si Kuihua. Inalis nito ang tabon. Isang malaking alien ang tumambad. Sinira niya ang kulungan. Natakot silang dalawa. Pero parang wala itong interes sa kanila. Naglakad lang ito. Di pa nakakalayo. Nakarating sa isang taniman. Sinigawan niya ang mga tupa. Nagsitakbuhan ang mga ito. Maliban sa isa. Makikipag-away pa sana. Pero narinig ng alien ang tahol ng aso. Sinunod niya ito. Gusto nitong makita ang aso. Pumasok siya sa stable. Nang makita ng kabayo ang alien, natakot ito at umakbo. Pero hindi takot ang aso. Pinagtatahol nito ang alien. Inatake ito ng aso. Pero ito ay pinahirapan ng alien. Narinig ng tao ang aso. Bitbit ang baril, pinuntahan niya ito. Nagtagpuan niya ang bangkay ng aso. Kinabahan siya. Biglang may dumating. Ang mga militar na pala. May dala silang kulungan. Gusto nilang makuha ito. Nabuhay. Sinubukan niya itong i-provoke. Hanggang sa nakalapit sa cage. Kinulong ito ng mga militar. Pero tinulak sila ng alien. Nagalit na ito. Inagaw nito ang sandata ng pulis. Tatakas sana ang alien. Pero tinusok siya ng lalaki sa likod. Napasigaw ang alien. Pinatumba niya ang lalaki. Agad lumapit ang militar. Pero di pa rin tumitigil ang alien. Tinulak pa ang militar. Walang magawa. Nagpaputok na lang siya. Pero makapal ang balat nito. Hindi epektibo ang bala. Dahil sa banta ng alien. Kinulong nila muna nila ito sa loob. Pero biglang may ingay. Tumakbo sila sa likod. Di inakalang, nakatakas na pala ang alien. Dahil dito, nalamang nila hindi pwede ang matigas. Dapat alamin muna inla. Ang katangian nito, natuklasan nila. Mahilig ito sa sulfur. Takot naman sa kuryente. Nakaisip sila ng ideya. Gagamitin nila ang helicopter para ibaba ang sulfur. At hulihin ito gamit ng net. Ang alien naman na may taas na 5M. Alam niyang tina-target siya. Kaya siya ay nagtago. Gusto niyang maging hari. Sa oras na ito may dumating na mga sundalo at mga aso. Pero makapal ang balat niya. Hindi epektibo ang mga bala. Kahit nakalyan, wala ring epekto. Biglang may dumaan na helicopter. Sa kanilaglag ang bag na may sulfur. Ito ang pinakagusto niyang pagkain. Agad niya itong pinuntahan. Pero ang di niya alam, isa itong patibong. Bumalik na ang helicopter. Sa kabin aba ang net. Nahulog ito sa alien. Agad lumapit ang mga sundalo at kinuha ang net. Pagkatapos kinuryente. Hinimatay ang alien. Para mas masiyasat pa nila. Dinala nila ito sa isang lab.
at 24 na oras nakalak gamit ng kuryente. Lahat ay ayon sa plano. Akala nila okay na lahat. Pero nagkaproblema. Dahil sa pagkakamali ng isa. Na-short ang kuryente. Hindi kinayang ilak ang alien. Nagising agad ang alien. Agad tumakbo ang mga tao sa labas para isara ang lab. Pero malakas ang alien. Nakalabas pa rin siya mula sa pader. Pinaharap nila ang isang elepante. Para harangan ng alien. Pero ilang ikot lang. Napatumba ang elepante. Ng alien. Sinuntok ng alien ang elepante. Saka kinagat sa leeg. Kinain niya ito. Parang hindi na nila kayang ikontrol. Dumating na ang mga tank. Dahil di kaya matigas, gagamitin ang mas matigas. Pero lumaki pa ang alien. Mas mataas pa ito sa tulay. Dumating na ang tank. Pinaputukan nila ito ng apoy. Sunod-sunod. Hanggang sa natumba ito. Malas ang mga sundalo na nabagsakan. Sa oras na ito, dumating pa ang iba. Umakyat sa gusali ang alien. Tininggan ng mga sundalo sa baba. Walang magawa. Gusto niya silang umalis. Pinaghahagisan niya ito ng bato. Pero siya ay natama ng rocket. Natamba siya sa sakit. Hindi siya mabubuhay sa planeta. Dinala lang naman siya ng mga tao. Pero pinahirapan pa. Kumabit siya sa gusali. Sa huli pinasabugan ng rocket. Nahulog siya at namatay. Ito ay pelikula noong 1957. Kahit na lumang pelikula na. Pero ang effect na ito sa mga panahong iyon ay okay na rin.